Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Lunes. Happy Independence Day, partner. Yes, malayang-malaya yung mga walang utang. Sana nga eh. Yan nga ba gusto kong tanungin. Malaya ka na ba sa utang? Sana all. O kaya ang tanong, malaya ka na ba mula sa maling relasyon? Yan. Ang aga-aga, kabits left the group. Kabits are shaking. Diba? Daming pinapatamaan agad. Pero ano kung, ba yan? Pero kung gusto nating maging malaya, partner, diba? Yun yung isang gusto talaga natin, maging malaya mula sa utang. Yes, totoo. Oo. Ang tawag dyan na financial freedom. Yes, diba? Need natin yan. Correct, yung tipong yung makakalabas ka sa bahay mo. Yun. Makakapaglakad ka sa tapat ng tindahan kasi nabayaran mo na yung listahan ng utang, di ba? Totoo yun na. Hindi ka basta kakaliwa kapag ka nakita mo yung kumars mo na may utang ka, di ba? Alam na alam yung mga dadaanan. Siyempre, partner. Siyempre, partner, alam natin yung mga dadaanan kapag meron tayong mga gustong iwasan. Pero 'di ba yun? Napakasarap sa pakiramdam na maging malaya ka mula sa utang. Totoo yun. Ano mang klaseng pagkakalaya yan, mga kaibigan? Paano mo man i-interpret yung kalayaang dinidefine mo ngayon, 'di ba? Kalayaan sa mananakop, kalayaan sa utang, kalayaan sa mahigpit na relasyon. Correct. Isa lang ang effect niyan masarap sa pakiramdam. Correct. At meron kang peace of mind. Iba talaga diba? ang naibibigay ng peace of mind and heart, yes. 'di ba? Kapag halimbawa hindi ka pa malaya mula sa utang, tapos para kang naalibadbaran, ninenervyos na. Lagi kang kabado kaya. Lagi kabado ka, correct. Kapag may tumunog yung cellphone, may notif, ninenervyos ka. Kapag merong tumatawag sa'yo na number na hindi mo kilala, hindi mo sasagutin. Siyempre, hindi ka malaya sa utang. Alam mo may mga possibilities na maniningil yan. Kapag may tumatawag sa akin, partner, na ang number langanin, mga 000, ibig sabihin yan, partner, ano yan, telecom. Yan. Collection department. Oo, collection department yan. We know that. Oo, kapag halimbawa parang landline, tapos maraming 0 o maraming 8 o maraming 9. Ako, ano yan? Tama, collection, di ba, department, ganun. Sinisingil ka na daw sa utang mo. Oo. At alam namin lahat yan. Ako, ganyan yung pakiramdam ko, partner. Na parang hindi na ako sumasagot sa mga tawag ngayon. Sabi ko nga sa'yo, hindi ako sumasagot basta hindi ko kilala. Hanggat hindi yan nagte-text na uy, sagutin mo yung phone na tas kakilala ko. Naku, Care Bears ko sa'yo. Charota. Totoo yun kasi yung pakiramdam talaga na kapag alam mong meron kang financial obligations, hindi ka makatulog, hindi ka mapakali at araw-araw mo siyang iniisip. Tama. Na parang paano ko na siya mababayaran, 'di ba? Iniisip mo din kung ano yung nararamdaman ng taong may utang sa iyo, may pinagkakautangan mo. Correct. Kasi 'di ba, alam mong tayong inutangan halimbawa, partner, hindi rin tayo mapakali. Oo, syempre, diba? partner. Paano ba ako maniningil? Kailan ko ba siya sisingilin? Magbabayad pa kaya siya? Nahihiya diba? pa nga tayo, partner, na parang maningil o kaya magsabi, 'di ba? Parang tayo pa hindi makatingin sa mata. Samantalang tayo yung inutangan. Buti sana kung naiisip ito lahat ng mga taong nangutang na ganun din po yung nararamdaman ng taong inutangan ninyo. Ay, hindi. Diba? Sorry po. Based on experience, yung iba super deadma talaga. Super deadma. Super deadma, super deny pa. Nakakaloka. Yung nakalimot sa lahat. Oo. Grabehan. No. Kaya totoo yun yung maging malaya ka sa mga ganitong usapin. Totoo. Yung kapag halimbawa topic ito ng tambalan, hindi ka affected. Ang sarap, di ba? Pero parang ilang years na tayo nagtatambalan? 19 years. So dun sa 19 years na yan, kung lagi ka pa rin pinatatamaan ng utang, yan, di ba? Nako, lam na dis. Appear tayo. Para-parehas lang po talaga tayo. Pero sana maging malaya talaga tayo mula sa kung ano man, 'di ba? Utang, sabi mo nga partner,
maling relasyon. Minsan we stay in a relationship kahit sobrang complicated na talaga. Lagi ko sinasabi kahit sobrang constipated na. Yung sanay na na, diba? Na constipated yung ginagamit correct, mo. Correct, diba? The relationship is constipated. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa tiyan, diba? But alam mo yun, yung nagsistay ka kasi syempre mapanghusga yung mundo. Sasabihin nila, ay walang jowa, hindi lagawin, okay? Hindi gustuhin. May ugali. Kaya kahit na yung relasyon mali na, ibig sabihin masakit na sa ulo, sobrang dami ng konsumisyon. Yes. Mali yung relasyon, ibig sabihin may karelasyon naman talagang iba, nakikisali ka, 'di ba? Yan yung mga relasyong masabi lang na meron kahit ang daming sakit ng ulo. Sana maging malaya na din tayo sa ganyang klaseng mga relasyon. Agree ako doon. Bakit mo pipiliting ipreso, 'di ba? Gamitin natin yung salitang preso, ipreso yung sarili mo sa isang magulong relasyon. Kung may option ka naman o may choice ka namang makalaya dyan. Minsan tayo din yung nagsisiksik sa sarili natin sa maling mga sitwasyon, lalong-lalo na sa relasyon. Maling tao, Sa maling tao, pinipilit mo yung sarili mo, pero ang katotohanan, pwede ka namang umalis dyan Diba? Pwede kang humanap ng lugar kung saan ka magiging malaya. Isipin mo, kunyari, kabit ka ngayon, diba? Na naman, sabihin, nag-uusapan na naman talaga ako. Ayaw akong tantanan ng dalawa. Oo. Ako na naman, sabi nung kabet. Diba? Kapag hindi ka malaya, ito yung effect. Hindi malaki yung ginagalawan mo. Totoo, lumiliit ang mundo mo. Di ba dati pumupunta ka naman ganitong mall, suki ka sa ganyang mall. Pero nung naging kabit ka, hindi na yan yung mall na pinupuntahan mo. Diba? Kasi alam mo yung sarili mo, yung pamilya mo lagi nandyan. Yung mga anak mo tumatambay dyan. So saang mall ka na pumupunta? Sa malayong mall na kung saan hindi ka nakikilala. True. Diba? Nakakalurky. Tsaka dati nung hindi ka pa kabit, diba? Yan na naman na. Diba? Hindi ka naman vampira dati Sanay na sanay ka sa liwanag. Diba? Nung naging kabit ka, hindi ba't lagi kayo nasa dilim? Diba? Kung ano mang dilim yan, diba? Bala na kayo dyan, pero lagi kayo nasa dilim. Kasi kailangan nyo laging magtago. Kung magkikita kayo, dapat sa kwarto lang na maliit. Diba? Yung mga ganun. Kasi nga hindi pwedeng ipahayag sa mundo kasi nga nakakulong kayo. Tama. Kayo ay preso, di ba? May kakilala nga ako dati sanay nagda-taxi, ngayon ayaw na mag-taxi. Bakit? Nag-grab na lang. Dahil? Tinted kasi. Ganun ba? Akala ko ang tunay niyang jowa, tunay niyang asawa taxi driver. Pwede din siguro. Baka mamaya masakyan niya, di ba? Mga tropa na nga. Ay, mali mo, may ganung kwento din. Meron. Hindi naman imposible, partner. Yung dami nating alam. Hindi natin alam saan natin pinagkukuha. Alakas sa chismis. At sana malaya ka na din mula sa chismis. Oo, isa diba? pa rin yun. Mula sa maling panghusga sa'yo ng ibang tao, diba? And ikaw din mismo malaya ka na sa yung wanting to always feel na appreciated. Ano ba yun? Tama ba yun? Ang hirap kasi pag English. Pwede ba nga Tagalog na lang? Umuulan nababawasan ng brain cells ko kapag nabasa yung kalsada. Tsaka naka-Filipiniana ka naman, bakit kasi English ka ng English? Kaya nga dapat Pilipino, ano ba yan? Hindi yung may feeling tayo minsan na gusto na we want to please everybody. Yun na lang, di ba? Sana malaya na din tayo sa ganyang feeling. Na Correct. Yung need na ma-please ang lahat ng tao. Kasi sa totoo lang, hindi natin talaga ma-please ang lahat ng tao. Correct. Pag ginawa mo yan everyday, mamamatay ka. Correct. In 3, 2, 1. Diba? Stressful kasi yan. Stressful yun kasi. At ang stress na kamamatay. Correct. At ako partner, hindi na ako dun sa mamamatay ka agad sa stress. Oh my God, nakakapangit. Diba? Nakakapangit siya, nakakatanda. Papunta ka sa pagbulok. Ito na naman po tayo sa pagbulok. Diba? Isipin mo, 30 ka lang, tas parang pabulok ka na. Ang pangit, diba? Bakit parang pabulok siya, diba? Totoo. Kasi stress siya. Oo, laging gusto niya. Gusto siya ng lahat ng tao. Walang ganun. Ultimo yung mga, diba, parang yung mga artista na ang gaganda na talaga o ang popogi. Diba kung titingnan mo, wala nang kapintasan physically pero hahanapan ng pintas ng tao yan Hindi man sila makahanap ng pintas physically, maghahanap yan ng kapintasan sa buhay niya. 'Di ba? Parang ganoon. So ibig sabihin, talagang may masasabi talaga ang tao. Hindi siya mawawala. Correct. Anino natin yan, lagi nakasunod sa atin ng chismis. Lagi nakasunod sa atin ng hindi magandang sasabihin ng tao. Tama. So ano man ang gawin mo, lagi silang nandiyan. Tatandaan mo yan. So might as well, 'di ba? Gawin mo
yung nararapat para sa iyo at sa tingin mo maayos para sa iyo. At syempre, yung hindi ka naman makakapanakit ng ibang tao. Yun naman yung pinaka-importante. Basta sana maging malaya tayo sa ganung feeling na yung feeling natin dapat lagi nating ma-please ang lahat ng tao. Kasi hindi talaga. Totoo. Promise. Kahit anong effort mo, parang halimbawa, boss, kapag ka masyadong matapang, may masasabi. 'Di ba? Pag masyadong mabait, may masasabi pa rin. 'Di ba? Parang masyado naman siya mabait, masyado siyang lenient, masyado siya nagfe-favorite, 'di ba? Gusto niya lang naman maging mabait. 'Di ba? Kapag halimbawa, stricto naman, memo here, there and everywhere, 'di ba? Naku, lalo kang madami ding sasabihin. Madami ding sasabihin. Isipin mo yung medyo yan, mamemo, mas-stricto, maraming sasabihin. Pati yung mabait, maraming sasabihin. 'Di ba? So, ikaw na lang kung anong klase ng leadership ang ibibigay mo. Kasi kanya ka naman ng bawat tao. Kasi promise, hindi mo talaga mapiplease ang lahat. Totoo yun. Yung buti nga yung sinabi mo, partner, papangit lang. Yung sa akin talagang pabulok? Di ba? Ay, ba? Pabulok, papangit. Di ba? Ang pangit ng mga kaibigan. Isa'y papatay, di ba? Papunta na talaga sa kabilang buhay. At pinagsama natin yun, ibig sabihin sa'yo papangit, pabulok, yung sa akin, ang kalalabasan po niyan, pangit kang mamamatay. Di ba? Oh my God. Dahil kakaplease sa mga tao. Oo, kasi diba? Nga pinipilit mo. Ibig sabihin, it's so stressful. Isipin mo, di ba, pangit kang mamamatay. So kapag abo ka na, ang pangit din ang abo mo. Diba? Anong itsura ng pangit na abo? Isipin mo yun, parang abo ka na nga. Sa bakit may abong maganda. May abo na parang, parang very fine. Yung sa'yo parang abo ka na nga. Di ba parang problemado pa rin yung abo ka na, problemado ka pa rin na abo. Gusto mo yun, di ba? Di ba may mga ganon? Yung parang, di ba, may point naman yung partner. Kaya sinasabi natin, huwag nating stress yung buhay natin, yung sarili natin habang tayo ay buhay pa. Kasi pag namatay ka, yung stress na yan, dala-dala mo. Tingnan mo, may sasabihin pa rin ng mga tao. Correct. Patay ka na nga, hinuhusgahan ka pa. Ang dami pa rin sinasabing hindi magaganda. Tingnan mo yan. Di ba? At saka yung mga tao, gustong-gusto nilang hanapan ng mali ang isang tao. Lalong-lalo na, halimbawa, yung taong yun successful, o kaya yung taong yun parang maayos yung kanyang pamumuhay. Gustong-gusto ng mga tao, hanapan niya ng butas Agree, diba? agree. Ganun yun. Ganun tayo. Mahilig tayong tinatawag fault finding. Crab mentality. Yan. Hila Ka pababa. lang diba? Lahat na. Diba? Mga naiinggit kapag meron naging successful. True, diba? Sa mga kakilala natin. May mga ganun. So, ibig sabihin, kung ganun mag-isip yung tao na hinahanapan ka ng butas, so, ibig sabihin talagang wala ka talagang mapiplease. Hindi mo talaga mapiplease ang lahat. Beauty pageant, perfect example. Singing contest, 'di ba? Ang galing-galing mo na Wala, 'di ba? Pero hindi naman all 10 judges sa'yo lahat, 'di ba? Meron diyan pwedeng all 10 judges pero meron yan na mas mababa kaysa dun sa mga iba. So ibig sabihin, meron pa rin siyang naisip na may flat ka dito sa ganitong part, 'di ba? Totoo, may ganun. So, pero para sa ating mga ordinaryong mga nanonood o kaya nakikinig, perfect na siya. Correct. Pero nakitaan pa rin ng sablay. Diba? So ibig sabihin, hindi mo talaga mapiplease ang lahat. Hindi ba't pag nanonood tayo ng pageant, ang laki ng pata? Ay, ano ba yan? May tato? O di naman kayo, diba? Naku, may kamot, diba? Si ate hindi man lang nag-diet, diba? Ang dami nating comment. Totoo, diba? Pambira mga pero tao, no? beauty queen yun. I mean, talagang rumarampa, diba? Ay, matanda na pala siya. Oo, correct. Parang medyo may edad, no? Ilang taon daw? 22? Parang hindi halata. Di ba? Ang daming sinasabi. Ano ba yan? Maganda sana siya, kaya lang sakang, di ba? Si Ating naman, hindi. Tawa dito. Si Ating naman, hindi naman pinagamot yung pagkapike. Di ba? Di ba? Kapag ka may lakad na kakaiba, pagtatawanan. Di ba? Kapag ka may lakad na mabilis, pagtatawanan. May lakad na mabagal, pagtatawanan. Kembot na mabilis, mabagal, may pagtatawanan. Di ba? Ang daming sasabihin. At wala ka talagang kalalagyan. Mahirap yun, no? Kapag lagi mong iisipin yan araw-araw, ikaw din mismo yung mapofrustrate. Kahit bakit ka magkakaroon ng frustration? Kasi alam mong binigay mo na yung best mo. Pero mas nanaig sa'yo yung hindi magandang sinabi ng ibang tao. Totoo. Yun yung yun yung talagang medyo masaklap na katotohanan. 'Di ba laging binibigay na example niya ng mga teachers natin doon at mga trainers, coaches, mentors, 'di ba? Na kapag may hawak kang isang bond paper, ang puti-puti, lagyan mo ng tuldok. Tuldok, kulangot, ito yung plema.
Hindi mo na mapapansin yung buong puting papel eh. Oo. Mapapansin mo yung kulangot, 'di ba? And Totoo. ganun din yung sasabihin ng ibang tao. Ang dami naman pumuri sa iyo eh. Pero masasaktan ka talaga doon sa masasaktan ka doon talaga sa kulangot, 'di ba? Sa diba? nakita ng mga tao na pagkaliit-liit na bagay pero yun lagi yung pinupuntirya. Diba? Yung maliit na bagay. Parang yun, David and Goliath partner Oo. na laki-laki na Goliath, 'di ba? Pero napuwing siya na tinamaan siya ng maliit na bato. 'Di ba? Parang ganun. So ganyan 'yan. So laging merong masasabi. Lagi at lagi. Kaya yun yung point natin na sana naman maging malaya ka na mula dyan sa feeling na 'yan. The need to please everybody. Kasi hindi. Feeling ko nga, partner, kahit mga pastor, pare, yung mga nasa religious, 'di ba? Kahit nasabi mo sobrang bait at sobrang galing, meron pa ring ibang tao na makakitaan yan ng negative eh. So, Totoo. wag na nga itatry na i-please ang lahat. At ito pa nga yung nakakatawa doon mga kabisyo. Normally pansin lang naman namin, itong mga taong mahilig na naghahanap ng mali sa ibang tao, pag tiningnan mo talaga sila, yung buhay nila, diba, itsura nila, correct. mas pangit pa sila sa'yo. Diba, mas parang pangit pa yung buhay nila kaysa sa buhay mo. Pero kung makatingin sa buhay ng diba? ibang tao, Kung makahamak ng ibang tao, akala mo hindi siya bukbukin. Puro bukbuk naman yung pes mo. Parang hindi ka naman Diba? mula ulo mo kang paa. pansin lang namin na ewan ko lang kung pansin nyo din Ewan mga ko lang din, Diba? oo. Tingnan nyo lang mabuti. Sino yung mga taong nang babash sa inyo ngayon? Sino yung mga taong inggitero at inggitera sa paligid nyo at hindi magaganda ang sinasabi tungkol sa'yo? Hindi ba't mas pangit pa yung buhay nila kaysa sa buhay mo? Hindi ba't mas malaki pa yung butas ng mukha nila sa butas sa mukha mo? Diba? Akala Diba? mo kung sino mga perpekto Correct, makapagsalita tungkol sa buhay ng iba. Correct. Pero buhay nila hindi ang iitim maayos. naman ng budhi at ang iitim ng kukuyukot. Ang lakas mag-swimsuit para namang hinising yung puwet. Charot. Isa din pala. Tayo din pala yung may masamang Oo nga. nasasabi. Lahat tayo, damay-damay na to. Lahat tayo. Minsan basher din kami. Oo naman. Nileksyonan din namin sarili Correct. namin. Totoo naman. So, ibig sabihin, hindi exempted. Maski kami. Oo naman, hindi naman kami malinis. Correct. Hindi talaga napakalayo po. Yung sinasabi po namin. Bunga nga pa lang namin, Correct. dumi-dumi. Kaya, totoo. Kaya pala kanina, sabi sa akin ng asawa ko, magmumugka ka na asin. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, para yung mga masabi mo salita, mga mabubuti. Naniniwala kasi yun na dapat magligo-ligo ng asin partner eh. Pang-cleansing Hindi, baka ba? hindi kayanin. Parang gano'n. Hindi Holy water na lang. Tama eh. Holy water with salt. Talagang Yan. lahat na talaga, no? Sunog na sunog ang masasamang sasabihin. Oo, ganyan. yung sinabi niya talaga yun sa akin eh. Mumug ka ha. Mumug ka ng asin at ano. So, hindi talaga kami malinis. Correct. So, Lahat po tayo. Lahat po correct. tayo may ganun eh. May masasabi tayo tungkol sa ibang tao. So let's not try to please everyone. And let's just do our best in our own little way. Basta make sure kabutihan naman po yung ginagawa po natin. Correct ka. Diba? Ayaw po natin ng mga kasamaan. Ayaw nating manaig ang kasamaan. Ha? Tama. Maraming salamat sa pagtutok sa amin this Feel Good Lunes. Happy Independence Day po mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio. Parang yung mga mapuputi, 'di ba? Parang feeling nila hindi pa sila maputi. Alam mo yung mga ganon? So lagi at lagi may sasabihin eh. Hindi pwedeng hindi. So, yun yung sa tingin kong kailangan kalayaan na maset natin sa ating mga puso't isipan. Maging malaya dun sa mga sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. At totoo, may magagawa tayo doon. Depende. Wala tayong magagawa doon sa mga tao. Pero may magagawa tayo sa sitwasyon. Anong magagawa natin? Pwede mong tanggapin, pwede mong deadmahin. Option mo kasi yan. Diba? Pag papatulan mo yan everyday, choice mo din kasi yan. Diba? Lalo kang ma-stress. Kumbaga parang ia-allow mo yung sarili mo na sundin yung requirement ng ibang tao. Diba? Choice mo din yan eh. At choice mo din na hindi na lang sila pansinin. Sundin mo lang kung ano yung makapagpapasaya sa'yo. Sundin mo lang kung ano sa tingin mo ang dapat para sa'yo. Diba, ganun lamang yun eh. Kasi pag papatulan mo everyday, papansinin mo, ay, kailangan daw ganito, ay, kailangan daw ganyan. Susunod ka sa sinasabi ng ibang tao, mapafrustrate ka. At ang kalalabasan, hindi ka magiging masaya. Kasi yung sasabihin sa'yo ng ibang tao, hindi yan mauubos. Maya't maya, lagi silang may sasabihin. Always. Totoo. Kahit nga magagaling na doktor eh, di ba? Sabi mo, ay,
mag-second opinion ako, gano'n, Totoo. magtatanong kasi parang feeling mo may kulang, 'di ba? Kaya nga nagse-second opinion pa kahit sila na yung pinakadalubhasa, yung mga gano'n kasi meron at merong sasabihin. Totoo. Ganun. Ikaw, choice mo yan. Pwede ka mag-dwell, pwede ka mag-distance. Yes. Ayan, hello sa ating 500,000 plus live viewers on Facebook. Magandang morning po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtutok. Isa nating tambalanista si Yeng Guardiana Tutor. Yan, nakatutok daw sa atin sa ating live. Thank you po. Hi kay Marilu Cerilio Victorino. Grabe ang gagaling nyo talaga. Nakakatanggal kayo ng stress sa umaga. Kahit tapos na ang programa nyo, nakangiti pa rin ako. Wow. Oh, thank you, Thank Marilu. you. Salamat. Oh, tama daw. Agree. Tama ang mga sinasabi nyo. Oh, 'di ba? Tama. Alam mo kung bakit kami maraming nasasabi sa mga topic namin? Kasi kami mismo yun. Kami mismo yung nanghihila na ibang tao pababa. Kami mismo yung bukbok. Kami mismo yung maitim na singit. Oh, napagdaanan namin lahat Oo, yan. alam namin lahat yan. Di ba? Nakatutok din na sa atin na kung hindi daw niya naabutan sa radio partner, nire-review niya ulit sa Facebook Live yung aming parish priest sa San Isidro, Oy. Labrador Parish dito sa Pasay City. Father JJ Bautista. Hello, Father! Hello po, Father Good JJ. morning. Meron kami daw isang lector dyan, partner, na kaklase mo sa FEU. Si Netch. Kilala niya yung ikaw na ang dami mo daw utang. Utang na loob, charet. Hindi ko pa na-meet do. Ayan. Hello, Father JJ. Hi kay Jonathan. Yan. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin na mga taong simbahan. Yes. Hello po sa inyong lahat. Lagi po kayong tumutok sa amin dito sa sa Love Radio para po alam mo na, bawas kami, Pambalanse ng buhay. dagdag ligtas points sa langit. Yeah. Ganyan. Kasi may mga pagkakataon na naliligaw din talaga kami ng landas. Sa true. Diba? So, Ganun. kailangan namin ng panghatak pabalik sa tamang daan. Yan, di ba? At kayo po yun, yung mga taong simbahan. Yes. Minsan pinapakinggan kami, yung iba sinasabing ipinagdadasal nila ang tambalan. Oh, thank you po. Iba ang power ng prayer. Napaka makapangyarihan Yes. talaga niyan. Salamat. Happy birthday kay Jeneline Marcaida Lozares. Hello, happy birthday. Lozares pala. Yan, Lozares. Enjoy your special day. Boss Jamie Bagtas, mainit daw ngayon sa Florida. Dito maulan. Siyempre mainit talaga dyan sa Pampanga. Oo. Sarap nga ng sisig dyan eh. Ay, hindi sa US. Sa US ba? Umiinit din pala dyan ng Gaano kainit ang init sa US? Ha? Parang init ng Pilipinas, ganon. Humid, Ewan ko, ganon. hindi ko rin sure. Maaraw lang. Alam mo naman, hanggang ano yung sinabi ng tambalanista natin, hanggang USA lang tayo, United States of Aklan, di ba? So yung tunay na USA natin alam. Nakatutok sa atin, Andy Mercado Hernando. Shoutout sa mga taga DOJ Lingayen, Pangasinan at sa mga taga Hall of Justice. Yan. Hello po. Sabi ni Val Christopher Abelarde, validation. Yan po kasi lagi ang gusto natin makuha. Kaya ending, piniplease natin lahat. Yes. Nasi-stress din po tayo. Kaya happy kalayaan po sa lahat. Good morning po sa wife ko na si Maze at anak ko na si Kalisi. Yan. Totoo yun. Nabubuhay tayo sa validation ng tao, and if you do that every day, Correct. ikaw mismo yung masasaktan, ikaw yung mapofrustrate. Ano yung example na validation na sinasabi ng kabisyon natin? For example, nag-post ka, di ba? Kaya ka nag-post kasi gusto mo marami magla-like. Tama. Kasi gusto mo marami mag-heart at marami magko-comment ng maganda tungkol sa'yo. Hindi ba't ganda-ganda ng araw mo? Kaya lang di everyday ganun eh. Tingnan mo, basahin mo yung 100 comments na yan. Hindi perfect lahat na maganda, mabait ka or kung ano man. May isang sasabit dyan na, ay ano ba yan? May Correct. pa-post pa. Tama. Diba? Laging may ganun. Diba? At kung affected ka nung isang ganun sa validation na yan, dahil sa nabubuhay ka sa validation mula sa ibang tao, madidisappoint ka. Totoo Masasaktan talaga. ka. Lalo na sa mundo ng social media, the need to be validated. Alam mo yun, yung may Yes. ganun tayo na we base our feelings and emotions on the number of likes and comments. Nako, ang hirap po niyan. Sana maging malaya tayo mula sa ganyang klaseng feeling. Totoo. At minsan, unconsciously, hindi natin napapansin na ganun yung habit natin.
na nabubuhay tayo longing for validation from other people. Diba? Hindi ka naman magpo-post ng magpo-post ako kasi gusto ko lang mag-post, diba? The intention behind is magpo-post ako kasi gusto kong magkaroon ng maraming likes. At masarap kasi sa pakiramdam kapag marami nag-heart, marami nagla-likes at maraming magagandang comments. Hindi naman tayo plastic. Syempre gusto din naman talaga natin yun. Pero kung laging yun ang basihan mo, so hindi naman everyday Pasko. So may mga moments talaga na wali din na magla-like, 'di ba? Mga ganun. May magla-like pero hindi maganda ang sasabihin. May ganun din. Nag-like ka pa. Parang katulad yung mga namatayan tas na may nag-like. Hindi ko masyado mag-gets eh. Oo, pero 'di ba may mga ganun. So may mga taong ganun eh, nagla-like sila kahit hindi nila binabasa kung ano meron. Makita lang niya sa feed like. So 'di ba? So kung ikaw nagbe-base ka lagi sa mga likes ng ibang tao, yung ibang tao nagla-like sila for the sake of. Hindi yung parang actual na talagang ni-like niya yung post, na intindihan niya yung sinabi mo. Hindi ganun eh. So, it's only, it only goes to show na mahirap na ang validation ng feelings, emotions, and lahat-lahat sa buhay mo base sa mga likes na ibibigay sa'yo. Kasi nga, again, yung mga nagla-like, hindi ka naman sure kung talagang binasa yan. Kung may talagang pake. Merong, ang asawa ko ay perfect example, partner. Napakahilig mag-like niya. Makikita mo, laging, Renly, Tinyana like this, laging gano'n. Pero hindi lahat binabasa. Nakita niya lang, appear sa feed, like. May ganun eh. So, hindi mo pwede maging basehan yung mga likes talaga. Correct ka. Ano ba yung mga example, yung mga naliligaw na hindi mo alam? Halimbawa, nag-post ako ng wedding picture namin. O prenup, gano'n. May mga naglalagay ng angry pa rin, angry emoji. Oo. Parang sabi ng mga nag-comment, saan nagagaling to? Hindi ko rin alam, hayaan lang natin. May gano'n na parang pag apektuhan ka ng ganung klase emoji, ng comments, emoji, 'di ba? Tapos masisira yung araw mo. Ikaw yung lugi doon eh. Mapofrustrate ka talaga. Masisira yung araw mo dahil sa, 'di ba? Feeling mo sayang yung effort mo. Mga ganon. Makakaramdam ka ng hindi maganda. So, sana po ay maging malaya po tayo sa ganyang klaseng nararamdaman. Yes. Pwede mo kasing deadmahin na lang para maging malaya ka. Gawin mo lang ang gusto mo. Kung anong bagay na makapagpapaligaya sa'yo. Basta hindi ka makakatapak ng ibang tao. Yes, yun yung mahalaga. Hindi makapanakit. Yan. Kasi uulitin namin, lahat sila may sasabihing maganda at hindi maganda tungkol sa'yo. Sabi ni Amelia Pers Baltazar de Asis, good morning Tambalan, walang mali. Lahat ng sinabi niyo about judgment ay tama. Sabi nga, baby ka palang involved ka na agad sa judging. Totoo, ay mukhang daga. Di ba? Parang, ay ang liit. Ay masyado malaki. Parang hindi ka mukha ng tatay. Ay naman yung pagkapangunong nanay. Di ba bata pa lang ginajudge na? Totoo. Lalaki ba yung maganda? Di ba? Mga ganun eh. Baby pa lang, kalalabas pa lang ang dami ng judgment. Ay, hindi umiyak agad. Diba? Ay, kulay, maputla. Ay, maputi. Di ba, daming ganun. At uulitin namin kapag pinatulan mo yan, wali na mangyayari sa'yo. Sira na yung buhay mo. Kaya sana maging malaya ka dyan. Angelita Nabaunag and Winston Pascual na nakikinig sa atin since 2004 hanggang ngayon ay solid tambalanista. Thank you so much. Hello kay Oteta Yongke. Yan. Salamat sa papuri. Thank you. At partner, batiin lang natin ng congratulations ang aking ninang sa kasal na si Ninang May Molina at ang kanyang asawa si Ninong Bong because they're celebrating their 25th anniversary tomorrow. Oy. Ayan. So, congratulations! Lodi natin na yung mga couples na nagtatagal ng maraming taon, tas madami ng pagsubok na dinaanan pero still standing strong, 'di ba? So, congratulations Ninang May and Ninong Bong Molina. Oo, nako, congratulations po. Best wishes. Yes. Ilang years ulit, partner? 25. Milestone anniversary. Milestone celebration po yan, mga kabisyo. So, enjoy. Silver pala yan, silver. Tama. Silver. Galing, no? Di ba? Galing, nakakatuwa kung paano nila nasa-survive ang mga ganung bagay-bagay. Si Teacher Delma Barcoma nanonood sa atin. Hi, Teacher Delma. Hello, good morning, teacher. Chill lang today. Yan, bakasyon ng ilang mga kids, di ba, sa ilang mga school. Yung iba may pasok pa rin. So, doon sa mga bakasyon ng estudyante, yun, medyo chill na ba ang mga teacher?
Well, today chill kasi wala naman talagang pasok. Sa holiday. Hello po sa mga teacher, sa mga guro na nakatutok sa atin ngayon. Mabuhay po kayo. Yan. Nakatutok din sa atin. Pakibati po ang kapatid ko na may 30th birthday today, si Ana Chris Magdalaga. Yan. Sabi ni Jomar Parel, everyone has opinions. We have the freedom to say whatever we want, but not the privilege to be understood. Ay. Candidate number 11! Paano yun? Please expound. Please expound with feelings, emotions, and a cheer dance. Oh. Pero not talagang you cannot please everyone. Kasi parang katulad ng ang simple, ang daming simpleng halimbawa, nag-change ka ng profile photo. Tapos nilagay mo na caption, hindi ko po birthday. Sabi ko sa'yo, partner, lahat ng comments, happy birthday. Diba? Nakakaloka. Sa true. Either hindi na sila nagbabasa or hindi na nag-iisip. Or wala na lang talaga silang pake. Ganon. Diba? So, yun yung example. So, kung ang feeling mo kailangan, you have to feel the validation based on social media, hindi siya tamang medium para makaramdam ng validation. Ganon. Kasi, may mga tao talagang hindi nakakaintindi. 'Di ba parang sinabi mo na nga na bawal magsabi ng ganito, may yun pa rin ang sasabihin. Explain mo bakit kayo ganyan, 'di ba? May ganon. Pero sabi nga nila pag tumatanda ka daw minsan di mo matututunan mo ng deadmahin yung validation from other Correct, people. totoo. When as you grow older, as you mature. And I realize talagang ganon yun kapag na tumatanda ka, medyo nagkakaroon ka ng walang pake. Kung magkakapake ka naman, it's more of siguro yung circle na meron ka lang or kung magkakapake ka, parang bigger na yung heart mo to help other people. Mas ganon versus yung what other people will think of you. 'Di ba? May ganyan. Totoo. Hindi ba 'tong mga bata tayo talagang yung effort natin to look good. Okay naman yung practice na yun, pero minsan hindi natin nagiging masaya kahit alam natin okay na yung itsura natin. Kasi may sinabi sa ating hindi maganda yung ibang tao. Tama. Diba, ganun tayo. Pero nga, pag tumatanda ka pala, pag may sinabi sa iyo hindi maganda ang isang tao, kahit alam mong maganda naman yung ginawa mo, deadma ka na lang eh. Diba? And it's a sign of maturity. And it's a sign of maturity because you now know how to choose your battles. At yun yung isang bagay na dapat din nating i-practice. Sinasabi namin ito kasi kami mismo hindi namin to ginagawa, Pero hindi namin nagagawa all the time, but it's something that we can practice. Again, choosing your battles. Ibig sabihin, hindi lahat papatulan. Hindi lahat bibigyan mo ng atensyon kung hindi naman kinakailangan. Uulitin namin kung ito yung magiging dahilan kung bakit ka magiging ikakapapangit mo, ikasistress mo, ikatatanda mo, ikabubulok mo, at pag naging abo ka, maski abo mo, ikapamapangit yung abo mo. Pangit ang abo mo. Di ba? Isipin mo yun, parang abo ka na nga, ginudge pa din kasi pangit. Di ba? So, kapag gano'n, wag na lang. Di ba kaya nga sinasabi ng ibang tao, parang hindi naman siya problemado habang nakahiga sa kabaong. Di ba pagpatay ka na, parang kalmado siya, ganon. Di ba? At may nagsasabi din na, stress na stress correct. siya, kahit patay na siya. So parang ganon yung kalalabasan mo. Diba? Nakahimlay ka na nga. Ginudge ka pa. Ganda-ganda pa naman ng makeup mo. Kumuha ng mamahaling makeup artist. Pero ginudge ka pa rin. Pero ang pangit mo pa rin sa kabaong. Diba? Kasi stressed ka nga. Yeah. Kakahanap ng validation mula sa ibang tao. Diba? Tsaka lahat nga pinapatulan. So choose your battles. Correct. O siya, salamat sa pagtutok sa amin this Feel Good Lunes. Mamaya tayong 9:20-ish. Magkakasama-sama para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. See you later. Happy Independence Day.